Welcome back mga kalbularyo. If I'm not mistaken, it's been about 2 months ago since I was uploaded a full video. Taysa, English pa ka naman lagi. Au natural dahil bagong taon na at bagong Pilipinas na rin. Ang paghahisgutan natin ngayon, isang Ford Ranger 2024 model. Galing na pala ito sa pinakamahusay at well-known na hospital dito sa Cebu. Kaya lang, mukhang lalong lumalaki ang gastos ng may-ari. Kaya pinadala na lang rito sa inyong albularyo para ipabinisaya ko no. But before we start, isang buwan kong ginawa ang bidyong ito. Kaya isang oras rin ko itong imarite sa inyo. Ayan, susubukan lang muna nating paandarin ang makina. At bago pa po ang lahat, parang hindi nagkamali ang may-ari nito. Galing raw ito ng kasa at dito sa atin ay kita naman ninyo kasagbutan at kasagingan. So ibig sabihin ay hindi talaga nagkakamali yung may-ari na dinala dito sa atin. Okay, so ngayon tingnan lang muna natin. I-try lang muna nating engine start. Ayan o. Hop. So ayaw talaga, hindi talaga umaandar ang makina. So ngayon, subukan lang muna nating patumaro ng kinilkig. Ayan o. So gagamitan po natin ngayon ng kinilkig para magkaalaman kung hindi ba talaga hilo ang nangyari nito. Okay, engine crank. Ayun. Ayan o. Second time, engine start. Ayaw talaga, so ibig sabihin ay hindi hilo ang nakain ito. Okay, so proceed po tayo. Unang-una, sinilip ko agad sa aking mahiwagang X-ray machine para magkaalaman kung gaano kalakas ang kalaban. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay naka year 2024. Yan, so parang 1 year old pa lang to. Okay, so ngayon tingnan lang muna natin kung ano ang maglalabasa ng mga engkanto. Pag may problema sa sasakyan, check engine light, biglang sindihan. Alright, so lumabas po dito ay mayroong 8 na DTC. So proceed po tayo sa PCM, dito po tayo mag-focus. Yan, so lumalabas po rito, fuel rail pressure sensor. At yung isa naman ay cylinder 1 injector A circuit. So mayroong dalawa na naglalabasan dito, P0087 at P0201. Yan. So dito po tayo mag-focus at titingnan na lang natin to kung ano ang dahilan ba't lumalabas to. At dito, ang una kong gihilabtan rito, tinanggal ko muna ang catheter tube para masilip natin kung may ihi ba talaga ang lalabas sa private part nito. Okay, ignition on. Para. Kusog pa yun ang ihi sa switch 16. Okay, engine crank. Para. Ayan, so kita naman ninyo kanina na sobrang malakas yung pugsit-pugsit rito. So ibig sabihin ay wala na pong problema dito sa fuel system. So ang next step na gagawin po natin rito ay palabas natin ang lahat na injector. Ayun, so ito po yung bagong kasama namin, introducing Kyrie Irving. Ang tanging prinsipyo niya na talagang hinahangaan ko dahil sa sinasabi niya sa akin na kung ang isang bagay ay ginawa lang ng tao, tanging ang tao rin ang siyang makakaayos nito. Kaya dito, ginamitan niya ng capital letter T, letter D at letter K o tinatawag na tanggal dalakoot. Ayan, so injector no load test po tayo rito. So tingnan natin rito kung ano ang injector na unhealthy o tinatawag nating may problema. Okay, engine crank. Ayan o. Ang next step na ginawa ko dahil hindi ako kontento sa performance na pinakita sa lahat ng mga injectors. Ayan o, so di ako nagpa-trailing pa diring dapita. Tinawagan ko ang may-ari agad at binalita sa kanya na kailangang mag-undergo po ako ng kidney transplant. Buti na lang ay sumasang-ayon naman po siya at sabay-sabi na naniwala raw siya sa aking hunghong orasyon at tutho. At nang nagkasundo na kami, yan, so pinalitan namin ang lahat na injectors at dito magkaalaman na. Ayan, so ito na po yung isa. Ayan o, so naikabit ko na yung isang injector rito at ito naman yung tatlo. All brand new. Yan. So tingnan na lang natin mamaya kung ano na ang resulta nito. Para di po ako tantong maulawan sa may-ari nito, syempre sinisiguro ko rin ang outcome sa ginawa ko. Pinalabas namin rito ang fuel tank para ma-check at malinisan na rin sa mga posibleng dili-ingonimo na tumatago-tago sa loob nito. Nang na-check po natin yung fuel pump mismo, at kita naman natin dito sa strainer, sobrang madumi na. Ayan o. At dito naman, kita nyo ngayon dito sa loob,
napakadumi na rin. Fast forward tayo, pagkatapos nang naikabit namin ulit yung fuel tank, subukan nating pandarin ang makina. Okay, engine crank! Ayun! Ayan o, so aandar na ang makina ngayon. At pansin natin ngayon ay nagkurog-kurog pa ang andar, so hayaan lang muna natin. Mayroon tayong napansin rito na sobrang maingay. Ayan o. Okay, patayin mo muna ang makina, patayin. Patayin mo muna. Ayan, so ang ginawa lang namin rito ay pinalabas namin ang lahat na belt para mai-trace up po natin kung saan talaga galing yung sobrang ingay kanina. So ngayon, ibalik nating pandarin ang makina at mag-observe po tayo kung andito pa ba yung sobrang ingay. Okay, engine start. Para. Ayan, so pansin naman natin kanina ay sobrang ingay pa rin kahit wala na po ang lahat na belt rito, kahit binaklas na natin. So ang hatol natin rito ay i-check up talaga natin yung sa ilalim. Di na kami nagpadugay-dugay pa diring dapita. Yan, so pinalabas namin agad ang buong makina at syempre gibayungan para mapahimutang. At dito kung napansin nyo, tingnan yung maigi ang naong sa kasama ko, pamugasay kayo. Ayan, so ito na po ang mga lamang loob nito. Ayan o. So camshaft, hindi natin to ma-dismantle, so naka-built in to. At dito naman sa crankshaft, all goods, wala tayong nakikita na problema rito. At yung mga nagtatanong kung bakit ganon kaingay yung andar ng makina kanina, so ipakita ko sa inyo kung ano lang ang nakita namin na problema rito. At base po sa nakikita natin ngayon ay umaapaw yung tubig rito. Ayan o. Alam naman natin na yung mga sinkhole dito pagkatapos ng nalinugan, klaruha po na ay nabubutas yun rito. At ito naman yung mga dinadaluyan ng tubig. Ayan o, so kita natin ngayon na mayroong tatlo na umaapaw. So ang nangyari, nakapasok ang tubig rito. Sigurado ka? Oh, siguro eh. At mayroon tayong ebidensya. Tingnan natin yung cylinder head, yung mga engine valve doon, para mayroon po tayong comparison. At bakit nasabi ko na ang tubig ay nakapasok dito sa mismong silindro. Sa mga kapwa ko manghuhula dyan, iwan ko kung nakaranas ba kayo ng ganitong panuhot. Hindi ko nakuna ng video nang naglukdo ang piston ng konting coolant. Kaya kung napansin nyo kanina ay kinalawang na rin ang cylinder wall nito. Either are you believing or not, nasa sa inyo na yan. Ang importante, I'm telling you honestly. Bitaw. Kay ikaw akong pinangga, andomon ko matagaron og unya. Ayan, fast forward tayo. Let's proceed to the next video. Alright, so ang ginagamit lang natin rito, ito po yon, yung special tools para sa Ford 2.0. Sa mga hindi pa nakabili ng ganito, yung mga kapwa ko manghuhula, ang presyo nito ay nasa 4 to 5,000 yata kung hindi ako nagkakamali. At marami naman ito sa mga online sellers like Lazada and Shopee. Ayan, so balik po tayo. Ito na po ang pinaka main timing natin. Okay, so pagkatapos nun, tanggalin na lang natin to. Yun. Okay. At dito, hindi nagtagal, gisang at dayo na mo ang makina. 4:1, 4 na miriko sa iisang pasyente. Syarog di maayo. Yes! So, nagabhian na sada. Ganito talaga ang trabaho natin. Time check. Anong oras dyan, boss? Alas 9 na kapin. Alas 9 na kapin. Ayan. So ngayon, titingnan na lang natin kung maayos na ba ang andar nito. Dahil nung una ay sobrang palyado po at parang galingan ng bato. Pag may problema sa sasakyan, check engine light, biglang sindihan. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Borikingking, borikongkong, borikangkang. Alahayang, tikongkong, tikangkang. Kay hiluton ko na imong tiyang. Engine start! Ayun! One click! Ayan o! One click! Ayos yan kay Jochilo. Orasyon dito. May iwan sa makina. Seryoso.
Okay, so road test na po tayo rito. Yan, so sobrang dilim na dahil malalim na ang gabi. Yan. So hindi lang muna tayo magpalakas magpatakbo-takbo. Ayan, samtang nag-road test po ako rito. Ayan o, so biglang lumabas ang diliingon nimo. Kaya ang ginawa ko muna, pinalipas ko lang ang hating gabi, baka gikabuangan lang ko. At yan, so kinabukasan, giklaro gyud na kog maayo kung anong klaseng engkanto na lumabas rito. Kaya kinunan ko po ito ng video at syempre pinaalam agad sa may-ari. Nidaga na tag 100 GS karon sir. Obserbaran ginato ang puwersa niya sir ba. O di na bagid siya mo kuan, mo low power. So 100 Gs na ni gawas karon sir ang service vehicle zone. So mao ni akong giingon mo sir nga napagi problema. Karon sir padulong na ko uli sa shop sir. So nalang gyapon ang service vehicle zone. Naka 19 ang atong dagan karon. Wala na gyud si power pa. Bisan pagyataka ng accelerator karon no. Dili na gyud siya mangusog pa. At nang kinuhaan ko ulit ng X-ray result, agad lumabas rito ang way buot P1164 injection pump control module malfunction. At yung isa naman nga way batasan P22HC fuel pressure regulator A exceeded control limits. Kaya ang next step na ginawa ko, straight to the point na po ako diretso. At dahil sa nakita natin sa ating X-ray machine, yung P1664. So ang ginawa namin rito, yan o, so pinalabas namin yung ECU. Dahil sa wala na tayong ibang suspect rito, titirahin natin to at para malaman din kung ano na ang nangyari sa loob nito. So ito po ang tandaan natin, P1664. At nang naibuksan ko na ang kwadradong malita, ang tanging kakampi ko lang talaga rito, walang iba, 3-in-1 coffee. At syempre gigamitan akong teleskopyo para klaro, tulad ng kapwa ko mekaniko, hilig kayo mamuso. Klaruha kay makihat ha. Ang ibig kong sabihin, mahilig mamuso sa component ng ECU tulad na lang ng ginawa ko rito. So ang ginawa ko rito ay hininang ko ulit lahat ng transistor. At ito naman yung mga diode para wala po tayong duda. So ganoon na rin. So lahat ng mga transistor ito, yung sa kabila naman, dito rin. So hininang natin to dahil sa code na P1664. Ito lang po ang ating ginagawa. Alright, so tingnan natin to at ikabit na natin to para magkaalaman na. So katatapos lang po namin nagkabit sa ECU. So alam nyo mga kalkularyo, aminin ko talaga na medyo natagalan kami rito. So almost 2 weeks po ang paggawa namin rito. So ito na po ang last resort ko. Dahil 2 linggo ko ito ginawa, every night po kaming nag-overtime nito. Pero ito na lang po ang huling pag-asa ko na maayos sa ECU. So ngayon tingnan na lang natin, dahil wala na tayong ibang duda. Pag sakaling hindi pa rin tumalutas, baka papalitan ng bagong ECU. Pero dyan na po ako mag-surrender dahil sa malaki na talaga ang gastos ng may-ari nito. Lahat ng injector, inubirhan natin ang makina. At ito po ang rason na ginalaw ko ang ECU dahil po sa code sa P1664 at yung P22HC. So ito na po ang huling pag-asa ko. Okay? Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Burikingking, burikongkong, burikangkang. Halahayang, tikongkong, tikangkang. Kay hilotong ko na imong kilang. Game, start! Ayun! Ayan, so tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine. Dahil dati ay hindi talaga ma-delete yung P1664 at yung P22HC. So ngayon, tingnan lang muna natin. Manual o automatic transmission. Aircon mo, kahit sobrang weird. Under chassis, program sa ECU. Albularyong mekaniko lang ang true. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Ayan, so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay nakakulay gray na lahat. So ibig sabihin ay nag-normalize na. I-try pa rin natin tong i-verify. Read fault code. Ayan o. So no DTC. Alright, so sa mga nagtatanong dyan kung ilan na ang odometer reading nito, yan o, 28,924.9 km. So yan po ang total na takbo nito. Yan, so road test na po tayo rito. Ayan o, sobrang gabi na.
At pansin nyo mga kalbularyo, dati ay pag magtakbo na po tayo ng 100 ay biglang lumalabas yung service vehicle zone. At ngayon subukan lang muna nating patakbuhin higit 100 para malaman natin kung andito pa ba yung problema. At syempre yung P1664 at P22HC, tingnan lang muna natin. Try nating iburak ang takbo natin. Ayan o. So naka 112 na po tayo rito. At papunta na po tayo ng 120. Yan. So hindi na lumalabas yung service vehicle zone. I-try nating iburak ulit para malaman kung hindi na ba talaga lumalabas yung mga engkanto. Ayan o. Alright. So hindi na talaga lumalabas. Okay, so now I declared problem solved. Ganyan lang po ang ating ginagawa. Sobrang sakit ng ulo talaga. Hindi talaga natin maiwasan minsan na maka-encounter po tayo ng ganitong problema. Okay, once again, problem solved na naman po tayo rito. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. As always, to God be all the glory. Daghang salamat. Babo. Sir, may hapon sir. Road test ko karon sir. Di ako karon dire sa Isle of Medellin. Time check alas 3:14. Alas 3:14 sir. So mao na ni karon sir. So ay nato nagpadagan sir ha, kay sa una ang isyo pag mulapas ta og 100 nga speed, mogawas ang service vehicle zone. So ay nato road test karon sir. Karon sir ni dagan na ta og 121, 120 kapin. Ara sir. 130. So wala na ni gawas ang service vehicle zone sir.